Hindi maiwasan ni Yumi alalahanin ang mga sandaling pinagsaluhan nilang dalawa ni Renz sa isla ng Boracay. Tila nakatatak pa sa kanyang isip at puso ang bawat pangyayari, lalo na ang unang bisis niyang ipagkaloob ang kanyang sarili sa pinakagwapong lalaking nakilala niya. Flashback. Nang matapos silang kumain ng lunch, ay nagyaya si Renz na mag-ikot sila sa isla. Medyo nahihiya nga siya dahil sa naganap na paghahalikan nilang dalawa sa loob ng restaurant. Pumayag naman siyang maglibot sila sa isla ng Boracay dahil wala rin naman siyang gagawin. Balak niya lang sana magbilad sa araw dahil maputi na ang kanyang balat. Maganda kasi ang klima sa Japan, kaya mas lalong pumuti ang balat niya. Ngunit kung siya ang tatanungin, ay mas gusto niya ang morinang kutis ng ate Fiona niya kaysa sa malagatas niyang kutis. Palibhasa ay maputi ang mami niya, kaya namanan niya ang kutis nito. Habang naglalakad sila ni Renz ay nakahawak ito sa kanyang kamay. Medyo mabilis rin itong mag-Hokage moves, ngunit hinahayaan naman niya ito dahil nagugustuhan niya iyon. Isipin man itong cheap siya at madali mapapayag kung gusto nito, basta siya ay nag-i-enjoy lamang sa paglalambing nito sa kanya. Nais niyang magpakaligaya ngayong bakasyon niya. Bonus na lang talaga na nakilala niya ito sa islang iyon. Ini-enjoy niya lang ang pagkakataon na may ganito kagwapong nilalang ang nagbibigay atensyon sa kanya. Pakiramdam niya tuloy ay siya ang pinakamagandang babae sa buong isla dahil hawak-hawak niya ang kamay ng pinakagwapong lalaki sa lugar na iyon. Bakit pala mag-isa ka lang ngayon dito? Hindi ka ba sinamahan ng boyfriend mo? Maya-maya tanong ni Renz sa kanya habang magka-holding hands silang naglalakad sa Station 2 ng Boracay Island. Maraming mga tao ang nakakasalubong nila. Mga bakasyonista at mga foreigners ang mga ito. Halos karamihan sa mga tao doon ay nakasuot ng swimwear. Ang iba naman ay pang summer outfit ng mga dresses at may malalaking sombrero pa. Tirik na tirik ang araw ngunit mas nakadagdag iyon sa kagandahan ng isla. Mas masigla ang mga tao dahil sa magandang panahon. Halos iba't ibang lahi rin ang nakikita niya. Maganda at maunlad na talaga ang turismo sa Pilipinas dahil unti-unti nang nakikilala ng mga foreigners ang mga likas na yaman ng bansa. Konting renovations na lang ang kailangan upang masabing perpekto ang lugar na ito. Malinis rin ang paligid lalo na ang asol na tubig ng dagat na sinasalubong ng kulay puting buhangin. Beautiful white sand. Masarap sa pakiramdam lumakad sa puting buhangin na iyon dahil malamig iyon sa kanyang mga paa sa tuwing napapaapak ang paa niya doon kahit pa nakasuot siya ng tsinilas na goma. Wala akong boyfriend. Nahihiyang sagot niya. She want to course dahil hindi naman siya mahiyain na babae. Napatango-tango ito habang nakangiti. Napakagwapo talaga ng Hokage obod ng gwapo na lalaking ito, kaya kahit papisil-pisil pa ito sa kamay niya ay hinahayaan lamang niya. Nakakakiliti nga iyon at masarap sa pakiramdam. Yeah, I remember. Ako nga pala yung boyfriend mo, diba? Sabi mo kanina doon sa lalaking maliit. Ngumiti siya ng kiming ngiti. Nahihiya pa rin kasi siya sa pinagsaluhan nilang halik kanina. Tanghaling tapat pa naman. Ikaw, bakit mag-isa ka lang? Hindi mo ba isinama ang girlfriend mo? Balik tanong niya. Napansin niyang nawala ang kislap ng mga mata nito at saglit itong sumeryoso ng kaunti.
Wala rin akong girlfriend. Sabi nito na hindi makatingin sa kanya. Hindi nga, sa gwapo mong yan, imposible namang wala. Muli itong napatingin sa kanya, ngunit sa pagkakataon na iyon, ay may pilyo ng ngiti ang naglalaro sa mga lahabi nito. Nanunokso rin ang tingin nitong ibinibigay sa kanya. I'm handsome? Mapanoksong tanong nito, kaya napayuko siya at nag-iwas ng tingin kay Renz. Sa panahon ngayon, ang mga katulad mong mahitsorang nilalang ay paniguradong kaliwat kanan ng nobya. Napatawa ito sa sinabi niya. Mahitsorang nilalang? Ang lalim naman nun. Napailing na lang siya habang natatawa na rin. Mukhang nag-click ang mga humors nilang dalawa dahil nagigits agad niya ang bero nito. Totoo naman, imposibleng wala kang jowa, no? Napasingap siya nang bitawan nito ang kanyang kamay upang akbayan siya. Wala talaga. Kung meron akong girlfriend, hindi ako makikipaghalikan sa iyo kanina. Malanding bulong ni Rin sa kanya na ikinataas yata ng kanyang mga balahibo. Ang sarap kasing pakinggan ng bedroom voice nito na ipinarinig sa kanya. Naisip na naman tuloy niya ang halik na namagitan sa kanila kanina. Nagustuhan rin ba nito kung paano siya humalik? Baka hindi. Baka nadismaya ito. Pasensya ka na. Hindi yata ako masarap makipaghalikan. Nadismaya ka ba? Lakas loob na tanong niya. Natigilan ito sa paglakad dahil sa kanyang tanong. Bakit naman ako madidismaya sa ganoon kasarap na halik? Tanong rin nito habang seryosong nakatingin sa kanya. Nais niyang batukan ng sarili niya. Kakakilala pa lang niya sa lalaking ito at paghahalikan na agad ang topic nila. Baka lang kasi nadismaya ka. Nag-iwas siya ng tingin at nagkunwaring tumitingin sa mga bracelet na tinitinda sa gilid. May mga restaurant at bar sa gilid ng isla. Marami rin ang mga nagbibinta ng kung ano-anong souvenirs. Nagulat siya nang hapitin na rin sa kanyang bewang at halikan siya sa kanyang mga labi. Narinig niyang napasingap ang ilang taong nakatingin sa kanilang dalawa. Itutulak sana niya si Renz, ngunit hindi nakinig ang kanyang sariling katawan. Para bang may sariling isip ang mga kamay niyang pumulupot agad sa batok nito at muli siyang nakipaglaro sa dila ni Renz. Hindi niya alintana kung maraming tao ang nakakakita sa kanilang dalawa ng binata. All shakers about is his damn kisses. Ang sarap nitong humalik. Nako sir ma'am, doon na kayo sa kwarto nyo maglampungan at huwag ho dito sa tapat ng tindahan ko. Kung hindi pa sila sinaway ng tindera ng mga bracelet, ay hindi pa sila titigil sa paglalaplapan ng pinata. Sorry po. Hiyang-hiyang paghingi niya ng paumanhin sa tindera. Parang gusto niyang lumubog sa lupa nang makita niyang pinapalibutan na sila ng ilang tao sa paligid. Napangisi naman si Renz at hinawakan ng kanyang kamay upang umalis roon. Let's go, babe. Patakbo silang umalis sa tapat ng tindahan na iyon habang magkahawak ang kamay nila. Pareho silang hiyang-hiya at natatawa sa nangyari. Ngayon lang siya nakakagawa ng mga kalokohang bagay sa kanyang buhay at aaminin niyang masaya rin pala gumawa ng mga kabaliwan. Do you want to swim? Tumango siya. Mag-aalas 2 pa lang siguro ng tanghali, kaya mataas pa ang araw. Hindi naman siya natatakot mangitim dahil balak niya talagang magpaitim kahit kaunti. Dinala siya na rin sa dagat upang maligo roon. Napalunok siya nang magubad ito ng short nito at tanging swimming trunks na lang ang natira nitong saplot.
Iniwasan niyang mapatingin sa bukol na nakaumbok sa gitnang bahagi ng trunks nito. Ano iyon? Bakit ang laki? Ipinilig niya ang kanyang ulo upang hindi na isipin pa ang malisyosyong bagay sa kanyang isip. Naghubad na rin siya ng kanyang kulay puting cover up. Lumantad sa paningin ni Renz ang tunay na ganda ng kanyang katawan. Although kanina pa ito napansin na sexy siya, napalunok pa rin ito nang mapatingin sa ganda ng hubog ng kanyang katawan, lalo na sa malulusog niyang dibdib. Nag-init tuloy ang kanyang katawan dahil sa paraan ng pagtingin ni Renz sa bandang dibdib niya. Tara, swimming na tayo. End of flashback. Nagpabalik ng diwa ni Yomi ang magandang flight attendant na yumuyugyog sa kanyang balikat. Nananaginip kasi siya ng gising habang binabalikan niya sa kanyang alaala ang mga tagpong kasama niya si Renz sa Boracay. Miss, ikaw na lang ang natitira rito sa eroplano. Kanina pa po nagsibabaan ng mga pasahero. Narito na po tayo sa Manila.